First Corinthians. First Corinthians chapter number 2, and then pupunta tayo dito sa may John chapter number 14. John chapter number 14. Ako'y makikiusap sa inyo, medyo marami tayong kalaban. Number 1, mainit. Kung kayo ay nandoon sa aming lugar, sa Baguio, ay hindi problema yung ganitong oras, malamig pa rin sa amin. Ayan. Kung gusto nyo, nagpaplano kayo magbakasyon ng Baguio, ay kontakin nyo lang ako, huwag yung anak ko ha. Ako kukontakin nyo ha. Walang imik ha. Okay, nandiyan na kayo, amen. First Corinthians chapter number 2. Ako na lang magbabasa, beginning from verse number 7. Number 7. And then pupunta natin yung book of John. Okay, can you shout amen kung nandiyan na kayo? Yan, okay. Verse number 7. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Verse number 10. But God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Kaya tandaan nyo yung bang nasa Bible ninyo, is that in a capital letter S? Mag-amen kayo kung naririnig nyo ako. Okay, it means that's the Holy Spirit of God. Okay? Who is the Holy Spirit of God? The third person of the Godhead. Ang Diyos, meron tayong Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Makinig kayo na maigi kasi mahalaga yung maunawaan nyo ngayong umaga. Verse number 11. For what men knoweth the things of a man, save the spirit of a man which is in him, even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we may know the things that are freely given to us of God, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Verse number 14. Nandiyan na kayo? Okay, sundan nyo ako dito sa dalawang talatang ito. Verses 14 and down to verse number 16. But the spiritual man receiveth not the things of the Spirit of God. Sabay-sabay tayo. Ulitin natin. But the spirit of man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Alright. Dito, lipat tayo sandali. Dito tayo sa John chapter number 14. John 14. Ako na lang magbabasa. Verse number 16. John 14:16. Okay. Nandiyan na kayo? And I will pray the Father, which He shall give you another Comforter. Is that in a capital letter? Alright. If that is in a capital letter, it means tumutukoy yan sa persona. Okay? Nakikinig tayo? Kanino tumutukoy yan? Holy Spirit. That He may abide with you forever. Even the Spirit of truth,
whom the world cannot receive, because it seemed him not. Neither knoweth him. Napapansin nyo dito, hindi siya kilala. Pero sabi ng Biblia, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. I will not leave you comfortless. I will come to you. Let's drop down to verse number 26. But the Comforter, which is the Holy Spirit, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Ngayong umaga, pag-uusapan natin, ang unang-unang liliwanagin ko sa inyo, yung nakalagay doon sa 1 Corinthians in chapter number 2, the natural man versus the spiritual man. Yan ang pag-uusapan natin. Amen? The natural man versus the spiritual man. And then, ano ang kinalaman ng Holy Spirit sa mga personang ito? Okay? So, unawain nyo na maigi kasi alam nyo, bukas, uuwi na kayo. Bukas, uuwi na kayo. Pero ano ang mahalagang natutunan nyo, dala-dala nyo, pag-alis nyo, at pag-uwi nyo sa kanya-kanyang simbahan? Okay? Now, ang pag-uusapan natin yan at may kinalaman sa ating tema, that I may know Him. Now, makinig na maigi. Ang aking ipapakilala sa inyo ngayon is the Holy Spirit. Knowing the Holy Spirit. Lahat tayo yumuko, lahat tayo pikit, lahat nakapikit, tayo masandaling manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa tanghaling ito. Salamat po sa mga kabataan. Salamat sa kanila, Panginoon, yung kanilang puso na kayo'y makilala na lubusan. Salamat sa kanilang mga pastors, salamat sa kanilang mga magulang. Salamat, Panginoon, na meron pong simbahan under the leadership of Pastor Arnel, Panginoon. Thank you also for Preacher Arvin Augan at sa lahat ng mga members na ginagamit niyo po sa lugar sa simbahan pong ito. I-bless niyo po. Maging ang mensaheng ito, Panginoon, please help me, use me, at ipaunawa niyo po ang mga katotohanan pong ito sa inyo po mga anak na ito. Bless niyo po. Huwag niyong payagan ng diablo, Panginoon, na makikialam po sa amin. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, you may be seated, please. Sige po. Now, makinig. Alam nyo, na maganda matuto kayo. Always sit up straight. Amen. Nakikinig kayo mga kapatid. Come on. Dito na lahat ang tingin. Mga ladies, mga men, boys, makinig kayo. Umupo kayo na maayos, yung upong kadete. Sa amin, every Sunday, may service kami, 6 o'clock or 6:30 in the morning. Ang service namin ay cadet service. Mga kadete sa PMA. Yun yung unang service namin 6:30 in the morning. Kasama po yung mga criminology, hindi criminal, criminology. Isa sa mga pinakasikat na school sa Baguio, yung University of Cordilleras. Lahat po ng mga graduating na criminology doon, every Sunday nandoon sila. Kaya yung mga magpupulis, yan, so kasama yung mga kadete. Kaya makinig kayo, isipin nyo ngayon, kayo ay member na hindi lamang basta sundalo, kundi sundalo kayo ng Diyos. Do you believe that? Amen? Sabi nga ng Biblia, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Now, kung tinanggap nyo si Kristo, hindi lamang kayo basta tumanggap, you are a soldier of the Lord Jesus Christ. Okay, makinig. Amen? Handa na ba kayo makinig? Okay, balik tayo doon sa binasa natin kanina. Dito sa binasa natin ay walang ibang nagsulat kundi si Apostol Pablo.
Now, ang 1 Corinthians ay makikita natin dito na napakaraming inaayos si Apostol Pablo dito ng mga members dito sa simbahan na ito na sila po ay involved sa tinatawag na worldly things. Kaya may mapapansin kayo dyan na tinatawag na carnal. Nakikinig kayo mga kapatid? Carnal men. Mga karnal na Kristiyano, ibig sabihin, they are worldly. Kaya ngayon, diliniwanag ni Apostol Pablo dito, itong dalawang uring tao dito sa ating binasa. One is the natural man. The second is the spiritual man. Now, let me clear kung anong ibig sabihin itong dalawang ito. The natural man, pakinggan nyo na maigit ito, yung natural man na tinutukoy dyan, ay yan po yung tinatawag na the old man. Nakikinig kayo? The old man. The sinful man. Natural man is the sinful man. Ano yung natural man? Come on. Sinful man. Okay. Ito yung pagkatao natin na sabi ng Bible dyan, mga kapatid, mga kabataan, But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Okay, makinig kayo na maigi. The natural man, sabi niya, hindi tinatanggap yung banal na espiritu o mga bagay-bagay patungkol sa Diyos. He cannot understand the spiritual truth. Just as a tone, parang ano yan parang tinig yan, parang tono yan. Tinatawag na tone-deaf person. A tone-deaf person cannot appreciate fine music. Nakikinig kayo? Alam niyo yung bingi, kahit anong ganda ng music, hindi niya ma-appreciate yon. Hindi siya magagandahan sa isang music, kahit anong ganda yung music na yan, sapagkat deaf siya. Deaf. Ano sa lingwahe niyo yung bingi? Ano 'yon? Bungol. Yan. Okay, bungol. Alam niyo na. May naririnig ba ang bungol? Wala. Kaya nga bungol tama? Kaya nga bingi. So isipin niyo, yung natural man ay bingi. Naintindihan? That's the natural man. Ibig sabihin, they reject God and cannot understand truths from God's Word or from God's Spirit. So magsasalita ka patungkol sa Biblia, magsasabi ka sa kanila patungkol sa salita ng Diyos, magsishare ka sa kanila tungkol sa salita ng Diyos, anong gagawin nila? I-reject nila yan. Sino yung mga nag-social winning na dito? Can you raise your hands? Come on. Yan, alright. Thank you. Naranasan nyo na ba na ni-reject kayo? Alright. Most of the time, di ba? Kakatok ka ng ganyan, ano sasabi nila? Oy, lalo na pag may nakita Bible, may tracts, ano sasabi nila? Hindi namin kailangan yan, doon na lang kayo sa iba. Tama? Anong nangyari? Ni-reject ka. Anong tawag doon sa tao na yon? Come on, anong tawag doon sa tao na yon? Natural man. Alright, nagkakaunawan tayo. That's the natural man. Ibig sabihin, wala pang Kristong tinanggap yan. Ibig sabihin, the lives of communication are broken and he cannot hear what God is saying to him or her. Nakikinig tayo? The lines of communication are broken and he cannot hear what God is saying to them. Yung linya ng kanilang communication sa Diyos ay putol. Putol. Naunawan nyo? Kaya pag magsasalita ka tungkol sa Bible sa kanila, i-reject nila because they cannot accept it. They cannot receive it because they are not God's people. Nakikinig, mga kapatid. Madali nilang i-reject yan, madali nilang itaboy ikaw.
hindi sila Kaya nga sabi ng Bible dito, tingnan nyo, verse number 14. Read with me, come on. Read with me. Pantanggal din ang antok yan. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, which is the Holy Spirit. For they are, come on, say it louder, for they are foolishness unto him. Amen? Tignan mo, pag mag-share ka sa kanila ng Bible, ano sa kanila? Ano ang dating sa kanila, ang salita ng Diyos? Foolishness. Kamangmangan, kaya nga tatawanan ka. Tama? Nakikinig tayo? Pag tatawanan ka, gagawin kang katatawanan, kung ano na mga ginagawa sa'yo, di ba? Di ba? Pag may mga grupo na ganyan, lalapitan mo, may mga grupo, mga kabataan. Pag nilapitan mo, mag-share ka, bigla silang magtatakbuhan. Tama? Tama. Bakit? May hawak ka na gospel tracts, may hawak ka na Bible, naka-necktie ka, nakabarong ka, okay naman yung barong mo, wala naman biyak sa likod, di ba? Bakit sila natatakot? Natatakot sila because they are the natural men. Okay, nakikinig tayo. Hindi nila kilala yung Diyos na kilala mo. Wala pa silang tinanggap na Kristo sa kanilang puso katulad na tinanggap mo. Sino ngayon yung makapagsabi, mga kapatid, Pastor RJ, tinanggap ko na si Jesus Christ as my Lord and Savior. Can you raise your hands? Tinanggap niya na si Kristo. Pakitaas ang kamay. Ayan, yung iba nag-iisip pa eh. Iba yata na tinanggap niyo eh, yung magandang dalaga eh. Oh, di ba? Okay, thank you. So, halos karamihan sa atin dito, tumanggap na kay Kristo. Alright. Tandaan nyo ha, sino yung natural man? Yan yung hindi makatanggap ng katotohanan. Yan yung hindi pa kinaroroonan ng Holy Spirit. Nakikinig tayo? But, sabi ng Bible dito sa verse number 15, read with me, come on. But, he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. Na, makinig kayo. Yun namang spiritual, ano naman ang ibig sabihin ng spiritual? Pag spiritual ka, tinatawag kang spiritual, yung ikaw ngayon ay tumanggap na kay Kristo. Alright, nakikinig, amen. Tinanggap mo na sa Kristo as your Lord and Savior. Kaya sabi ng Bible dito, judgeth all things. It means, nauunawaan mo na tungkol sa Diyos. Amen? Nakakaintindi ka na tungkol sa Diyos. Hindi ka na bingi patungkol sa Diyos. Come on, amen? Hindi ka na bungol patungkol kay Kristo. Kaya makita nyo, pag may nagpipreach dito ng katotohanan, nagre-response ka na. Maliban lamang kung hindi ka tulog. Amen? Di ba nagre-response tayo? Dati, nagagandahan ka sa Christian music, Baptist music. Ngayon, pero dati, hindi mo na-appreciate yon. Hindi ka nagagandahan. Nakikinig tayo? Pero ngayon, tinanggap mo si Kristo, ang pagkakaiba ngayon, nagagandahan ka na. The Baptist faith, yung kanina inaawit. Pati yung una, yung anong pamagat yung unang kinanta kanina? Anong pamagat? I believe. Yung ba yan? Pamagat? Oh, napakaganda, di ba? Kumakanta ka na ngayon ng Amazing Grace. Amen. Kumakanta ka na ngayon ng rock and roll. Tama ba? Pag tinanggap mo si Kristo, kumakanta ka ng mga rock. Mali, hindi. Oo, minsan kumakanta pa rin kayo ng rock, di ba? Rock of Ages. Oh, di ba? Nakikinig ba kayo mga kapatid? Oh, ngayon, hindi ka nakakaintindi mga patungkol kay Kristo nung araw. Pero ngayon, nung tinanggap mo na si Kristo, natutuwa ka na. Masaya ka na. Hanggang sa isang araw, dati yung bihis mo, hindi ganyan ang bihis mo. Pero kailan ka natutong magbihis ng ganyang bihis nung tinanggap mo si Kristo? Naunawan niyo mga kapatid. Nagkakaintindihan tayo.
I hope nauunawaan nyo na yung pinag-uusapan natin na natural man versus the spiritual man. Nang tanong ko sa inyo, saan kayo sa dalawang yon? Come on, amen? Saan kayo sa dalawang yon? Are you still in a natural man or spiritual man? Saan kayo sa dalawang yan? Nagkakaintindihan ba tayo? Pag sinabi mong spiritual, ibig sabihin, you can understand all the things of the Holy Spirit. You can now understand the Word of God. Nagkakaintindihan? Naiintindihan mo na. May response ka na. Samantalang dati, nire-reject mo. Tama? Nakikinig ba? Di ba? Nire-reject mo. O sino sa inyo dito na nung sinerang ka, tumakbo ka pa? Sino sa inyo dito? Nakaranas no? O, kita mong yan? O, tumakbo siya. Pero, ilang beses ka, hinabol ka ba? Hinabol ka? O, kalahin mo yan, magaling yung soul winner na nag-share sa'yo. Hinabol siya. O, tapos, sino sa inyo dito yung nagtago-tago pa kayo? Alam nyo, meron akong merong isang nagkwento. Alam mo gagawin niya para wag lang siya mabisita? Ang gagawin niya, papasok doon sa loob ng kwarto niya, tapos doon sa labas, pakinggan niyo to, doon sa labas, ipapapadlak niya. Pero nandoon siya sa loob ng kwarto niya. Halimbawa, ang kwarto niya to, papasok sa loob, tapos makikiusap sa mga katabi ng kwarto niya, nakapadlak. Para pag may nagbisita sa kanya, siyempre nakapadlak eh. Oh, sinong gumagawa nun? Nasa loob ka tapos ipapapadlak mo. Alam mo kung anong gumagawa nun? Abnormal na tao. Pero mga kapatid, isang araw, binisita ng binisita, didisciple ng didisciple. Ngayon, anak na ng Diyos. Sino nakaranas sa inyo? Takbo ka ng takbo, di ba? Alam niyo si Pastor Bernard, yan yung isa sa mga nambabato ng bus na pinangsusundo sa CSI, church ni Pastor Hill nung araw. Pero ngayon, naging pastor siya. Kaya maganda Brad, batuin mo yung bus dito, magiging pastor ka rin. I hope nagkakaunawan tayo. Naunawan nyo yan, naunawan nyo na ba yung spiritual at saka natural man? Amen? Tingnan mo, sino ba tayo nung tayo ay natural man? Now, buksan natin yung Bible natin. Sino ba tayo? Gusto ko lang ilagay sa isip nyo itong mga bagay na ito. Let's go to Isaiah 64. Isaiah 64, verse number 6. Isaiah 64, verse number 6. Gusto ko lang ipakita sa inyo, nung natural man ka, anong klaseng tao ka, anong klaseng tao tayo nung hindi pa natin tinanggap si Kristo. Nandiyan na kayo? Okay, basahin natin malakas. But we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, maruming basahan. And we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Maliwanag mga kapatid. Sino tayo nung tayo ay natural man? Tayo ay katulad ng maruming basahan. Come on, amen? Para tayong maruming basahan. In fact, sabi nga na Biblia, mga kapatid, ibig sabihin, pag natural man ka, maruming basahan ka, maruming tao ka, kaya nga ang hatol sa atin, makasalanan tayo, kaya nga ang hatol sa atin ay patungo sa impyerno. Kaya nga ang natural man, karapat dapat magbayad sa apoy ng impyerno. He is dirty, filthy as a rags. Para tayong basahan. Nakikinig ba tayo? Ngayon mga kapatid, sinong malinis sa atin nung tayo ay hindi pa tumanggap kay Kristo?
Anong klaseng kasing rumi natin? Filthy rags. Amen. Filthy rags. Tayo ngayon ay maruming basahan. Sabi naman tingnan natin. Dito tayo sa Psalms 22. Psalms chapter 22. Buklat ng Bible. Huwag kayong tamarin. Verse number 6. Anong sabi diyan? But I am a worm. Come on, read with me. But I am a worm, and no man, a reproach of man, and despise of the people. Ano naman sabi ni David, mga kapatid? Siya naman ay isang uod lamang. Amen. Sino tayo sa harapan ng Diyos na sinasabi ni Isaiah, katulad tayo ng maruming basahan. Amen. Sino naman tayo sa harapan ng Diyos ayon sa sinasabi ni David, worm. Amen. Para tayong uod. Nakikinig tayo. Ibig sabihin, ano ang kwenta ng isang maruming basahan? Maliban sa pamunas ng dumi. Amen? Ano ang kwenta ng isang uod, kapatid, maliban sa pagkain ng ibon? We are just as a filthy rags in the sight of God. Maruming basahan tayo. Maruming basahan tayo. Hindi basta basahan sa harapan ng Diyos, kundi isang maruming basahan. Come on, amen? Pero mga kapatid, hindi nyo ba alam na nung tinanggap natin si Kristo, mga kapatid, nagkaroon ng kabuluhan yung maruming basahan. Come on, amen? Nagkaroon ng kwenta yung kalagayan mo, kalagayan ko, kalagayan natin na isang maruming basahan. At alam nyo ba kung sino ka na ngayon? Mga kapatid, napakaganda yung sinasabi ng Bible. Sabi na Biblia, tayo ngayon, nung tinanggap natin si Kristo as our Lord and Savior, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas natin, alam nyo ba kung sino na tayo ngayon? Wow! Tayo ngayon ay, sabi ni Biblia, tingnan nyo dito. Dito tayo sa 1 Peter. Come on. 1 Peter. First Peter chapter 2, verse number 9. Nandiyan na kayo? 1 Peter, dito muna tayo sa 1 Peter chapter 1, verse number 9, sabi diyan, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Tandaan nyo yun, ha? Anong iniligtas sa atin? Yung soul natin, yung kaluluwa, yung totoong ikaw. Nakikinig? And then, ano sabi ng Bible diyan? Chapter 2. Tingnan nyo to. 1 Peter chapter 2, verse number 9. Okay, nandiyan na kayo? Ano sabi ng Bible diyan? But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Good night. Sino ka dating? Maruming basahan. Come on, amen. Sino tayo dati? Filthy rags. Pero ngayon, nung tinanggap mo si Kristo, sino ka? Ano sabi ng Biblia? Peculiar people. Come on, amen. Unawain natin ito. That ye should shew forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Amen? Wow. And then, let's go to 2 Peter chapter 1. Verse number 3 and 4. Okay? Ano sabi niya?
according as his divine power had given unto us all things that pertaineth unto life and godliness through the knowledge of him that had called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great precious promises. Pakinggan nyo na maigi. That by this ye might have be partakers of the, anong words? What's the two words? Divine nature. Come on, amen? Divine nature. Ibig sabihin, nung tinanggap na natin si Kristo, nagkaroon tayo, nilagyan tayo ng Diyos ng tinatawag na divine nature. Come on, amen? Paki ano nga yun? Yung dalawa na, pakipakita yung dalawa na, yung natural at saka ano. Pakinggan nyo na maigi mga kapatid. Alright, makinig na maigi. Anong klaseng tao yung natural man noon? Sinful. Filthy. Amen? Ang sabi ng Biblia sa Ephesians, dead. Nakikinig tayo. Patay. Nakikinig. Saan tayo galing? Dead. Patay. Saan tayo galing? Filthy. Amen? Anong kalagayan natin dati mga kapatid? Worm. Amen? Saan tayo pupunta kung wala tayong Kristo na tinanggap? Impyerno. Amen? Pero nung tinanggap natin si Kristo mga kapatid, anong nilagay sa atin? Divine nature. Woo! Amen? Divine nature. Mga kapatid, dapat ninyong maunawaan ito. Dapat ninyong maintindihan ito kasi pundasyon ito ng ating buhay Kristiyano. Amen? Foundation ito ng ating Christian life. Imagine kapatid, isa kang filthy rags, pero nung tinanggap mo si Kristo mga kapatid, ikaw ngayon ay nilagyan ng Diyos ng divine nature. What is divine nature? That's the very nature of God. How in the world, ladies and gentlemen, kabataan, na ikaw at ako ay isang maruming basahan sa harapan ng Diyos, pero nung tinanggap mo si Kristo, nilinis ka ng Diyos, tapos nilagyan ka ng nature ng Diyos, which is the divine nature of God. You must understand the truths, brethren. Dapat ninyo maintindihan ito mga katotohanan ito. Kapatid, that is the greatest miracle of God, what He did for you and for me. Isa akong maruming basahan, isa lamang akong uod, isa akong taong walang kwenta, hiwalay sa Diyos, nire-reject ang Diyos, pupunta sa impyerno, yun ang eternal destination ko. But one time in your life, kapatid, sapagkat sabi ng Diyos, makinig ka na maigi, wake up, wake up. Sabi ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish in hell, but have everlasting life in heaven. Hey, hindi ka lamang iniligtas sa apoy ng impyerno, minahal ka pa ng Diyos. Kaya nga pagkatapos mo tanggapin si Kristo, meron kang gift of eternal life. Pagkatapos mo tumanggap ng eternal life, nilagyan ka pa ng Diyos ng nature ng Diyos. Woo! Hindi mo nature yun. Hindi yun natural na nature ng tao. Sapagkat ang natural na nature ng tao, isang maruming basahan. Pero nung tinanggap mo si Kristo, anong sabi ng Diyos? I will give you eternal life. At ang sabi ng Bible, sabi na Biblia, gustong-gusto ko itong talatang ito. Buksan nyo yung Bible nyo kahit alam nyo itong verse na ito. Anong sabi ng Bible? 2 Corinthians 5:17. Woo! Amen! Anong sabi ng Bible dyan? Therefore, you know the word therefore means it's a conclusion. It's the final. Amen? Read with me with joy. Ano sabi niya? Therefore, if any man be in Christ. Sandali muna. Ikaw ba yon? Come on, amen? Ikaw ba yan? Sabi niya,
Sino mang na kay Kristo na, ikaw ba yon? Tinanggap mo na ba siya? Kilala mo na ba siya as your Lord and Savior? O baka naririnig mo lang? Kaya nga sabi ni Pastor Hill kagabi, anong ibig sabihin ng know Him? Knowing Him. It must be an experiential knowledge. Iba yung naririnig ko ang kasikatan niya, naririnig ko ang pangalan niya, iba yung may karanasan ako sa Kanya. Di ba? Sino yung paborito niyong NBA basketball player? Di ba si Curry? Chicken Curry? Kilala mo siya, di ba? Tama. Sinong hindi nakakilala kay LeBron? Kilala niyo ba si LeBron? Tama. Pero paano niyo siya nakilala? Naririnig niyo lang. Pero meron ba kayong personal na karanasan kay LeBron? Wala. Amen. Naririnig niyo ba yung lumikha ng langit at lupa? Come on, amen. Naririnig niyo ba yung lumikha ng langit at lupa? Sino yung lumikha ng langit at lupa? Diyos, Jesus Christ. Amen. Tignan nyo dito, sabi ng Bible dito, sa Colossians chapter 1, bago natin punta ng 2 Corinthians, ano sabi ng Bible dito? And Colossians 1:18, and He is the head of the body, sino yan? Jesus Christ. The church who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things we might have the preeminence. And then, umakyat tayo konti ng verse. Verse number 16. For by Him, sino yung Him? Jesus Christ. Were all things created. Amen. Kanino tayo nilikha? Jesus Christ. That are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions, or principalities, or powers, all things were created by Him and for Him. And He is before all things, and by Him all things consist. Alam mo kung bakit nag-i-exist ka, bakit nabuhay ka pa, bakit buhay pa ako? Because of the Lord Jesus Christ. Alam niyo kung bakit hindi nag-uuntog-untugan yung stars, galaxies, and the planets, at lahat ng mga nilikha ng Diyos, mga kapatid, because Jesus control everything. Now, makinig ka. Meron ka na bang personal encounter sa personang yan? Come on, amen! Eh di ba napahanganda, naririnig lang natin, nababasa natin kay Apostol Pablo ang mga katotohanan ito. But if you have received Jesus in your heart as your Lord and Savior, hindi mo lang nababasa ngayon, hindi mo lang naririnig ngayon, meron ka na ngayon personal na experience sa Panginoong Jesucristo. Wow! Amen! Di ba napakaganda? Binigyan ka pa ng gift of eternal life. Kapatid, abnormal lamang isang taong tatanggi sa eternal life. Woo! Yeah, amen. Buang lamang ang tatanggi sa gift of eternal life. Amen. O, tinan mo to. Halika, Brad, halika. Ito pogi ito eh. Halika. Halika. Yan. Anong pangalan mo? Prince. Wow. Prince of the air. No. Hindi. Prince. Alam mo si Prince, ang dami nang tinanggap ito na gift. Tama? Tumanggap siya ng Valentine's gift. Kaya nga nakapula siya eh. Tumanggap siya ng Christmas gift. Tumanggap siya ng birthday gifts. Amen? Pero, yung iba, kasi alam ko to, ilan ang naging girlfriend mo? Ha? Wala pa. Hindi yung totoo. Wala pa. Ni isa.
Wala ka pa naging girlfriend. Pero nakaranas kang nagkakaras. Yun. Di ba? Wala pang naging girlfriend si Prince, pero nakaranas nagkakaras. Pero nakaranas ka ng tumanggap ng iba't ibang regalo. Siyempre. Pero yung mga tinanggap niyang regalo, wala na. Maaaring meron pa yung iba. Pero alam niyo ba, pag tinanggap natin si Kristo, meron kang matatanggap na gift of eternal life. Woo! Thank you, Prince. Thank you. Nanuhan niyo ba yon? At ang sabi ng Diyos, ilalagay ko sa iyo yung aking nature, which is divine nature. Nakita niyo yan? The natural man, sinful nature, old man. Pero yung tumanggap na kay Kristo, ang tawag diyan is spiritual man. Nilagyan ka ngayon ng divine nature. Na makinig kayo. Makinig kayo. Actually, walang bago dito sa pinipreach ko. Naririnig nyo na ito sa mga simbahan ninyo. Pero maganda yung paulit-ulit. Anong nature meron ka ngayon? Tinanggap mo si Kristo? Divine nature. Kaya yung divine nature mo, dapat lumakas yan. Dapat mag-grow yan. Nakikinig kayo mga kapatid? Dapat palakisin yan. Hindi na yung dating pagkatao mo ang dapat lumakas. Kaya nga sabi ng Biblia dito, tignan nyo ha, anong sabi niya? Therefore, if any man be in Christ, he is a... Sino ka ngayon? Sino ka ngayon kung tinanggap mo si Kristo? New? Wow! Makinig kayo. Kanina binabanggit ka rin ni Preacher Arvin, huwag na kayong maging mamuhay sa karumihan. Na makinig kayo. Ano ba ang ibig sabihin yung salitang new? You are a new creator. Anong ibig sabihin yan? Ikaw ay brand new. Di ba mahilig ka sa bago? Bagong cellphone, bagong damit, bagong rubber shoes, bagong jowa. O alam ko yung iba sa inyo, bago kayo uuwi, ay may bago akong ka-textmate. Oy, nandun sa taas, napakaganda. Ha? Pero makinig kayo. Anong ibig sabihin yung new dyan? Clean and pure. Clean and pure. Nakikinig? Amen. Anong ginawa ng Diyos sa'yo? Ginawa kang new creature. Anong ginawa ng Diyos sa'yo? Nilinis ka. Come on, amen. Kaya sabi niya, all things are passed away. Kaya yung dating ikaw, sabi ng Biblia, pass away. Anong ibig sabihin yung salitang pass away? Avert. It means hiwalay. Ihiwalay mo na. O maaaring pumunta ka dito sa conference na ito, kapatid. Meron ka pang, yung sinasabi kanina ni Preacher Arvin, meron ka pa sa cellphone mo na mga pornography. Meron ka pa sa cellphone ng mga rock songs. Meron ka pa sa cellphone mo yung picture ng iyong jowa na obsessed ka. Pero kung totoong tinanggap mo si Kristo, anong sabi ng Diyos? Ginawa ka ng Diyos na new creature. Ginawa kang brand new ng Diyos. Ginawa ka hindi na yung dating ikaw. Nilinis ka ng Diyos. Ginawa kang pure ng Diyos. Makinig kayo. Tumira pa sa iyo ang Diyos. Wow! Come on, Ephesians. Back to Ephesians. Let's go to Ephesians. Ephesians 1:13. Nakikinig tayo? Kapatid, kahit paulit-ulit ito, may matututunan tayo. Narinig nyo na ito sa mga pastors ninyo. Ephesians. Nandiyan na ba kayo? Anong sabi ng Bible dyan? Ephesians 1:13. Anong sabi niya? In whom ye also trusted. Kailan ka nagtiwala? After that ye heard the word of truth. Nung tinanggap mo si Kristo. Tama?
the gospel of your salvation, in whom ye also, after that ye believe, ye, pakibasa nyo na malakas, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Na dating hindi mo kilala. Kilala mo ba yung Holy Spirit dati? Hindi. Amen. Pero nung tinanggap mo si Kristo, kapatid, hindi ka lang iniligtas sa impyerno. Hindi ka lang binigyan ng bagong buhay. Hindi ka lamang nilinis. Hindi ka lamang sinalpakan ng divine nature, which is the very nature of God. Kundi, tumira pa sa iyo ang Holy Spirit. You are now sealed with the Holy Spirit. Now let me explain what is the very implication of the sealing of the Holy Spirit. Anong ang ibig sabihin ng sealed or sealing of the Holy Spirit? It means to stamp. Upang ikaw ay bigyan ng marka or tatatakan ka. What's the very reason? Number one, for security. Amen? Alam nyo ba, na kahit anong bilhin mo na bagay, ano ba, katulad to, anong tatak ng electric fan na ito? 3D. Anong tatak ng cooler na ito? 3D. Anong tatak nito? Itong tissue na ito? Kleenex. Bibili ka ng cellphone, lahat yan may brand, lahat yan may tatak. Come on, amen? Pero alam mo ba nung tinanggap mo si Kristo? Hey, nakikinig tayo? Anong sabi ng Diyos? Ikaw ngayon ay silyado ng Diyos. Ikaw ngayon ay tirahan ng banal na Espiritu. Hey, amen! Anong layunin ng Diyos? Bakit may nakatira sa iyo? Hindi ka lang niligtas ng Diyos, kundi mismo ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, kapatid. Tumira na sa iyo nung tinanggap mo si Kristo. By the way, kapatid, simula nung tinanggap natin si Kristo, hindi na yan umaalis sa iyo. Yung Holy Spirit. Bakit? Tatak yan na pag-aari ka ng Diyos, magpakailan-kailan pa man. Hindi ka pag-aari ng Diyos ng 1 buwan lamang. Hindi ka pag-aari ng Diyos ng 7 araw lamang, 5 araw at ilang araw tong conference niyo, Pastor Arvin. Hindi ka pag-aari ng Diyos ng 3 araw lamang. Hindi ka pag-aari ng Diyos ng 5 araw lamang. Hindi ka pag-aari ng Diyos ng 1 buwan. Hindi ka pag-aari ng Diyos ng 100 years, 200 years, 2,000 years. Pag-aari ka ng Diyos, magpakailan-kailan pa man. Wow, amen! Come on, amen! Sinong nagmamayari sa'yo? Diyos! Nilinis ka, ginawa kang cleanse ka ng Diyos, pinuro ka ng Diyos, tinanggal niya yung filthy rags sa'yo. Tapos anong sabi niya? Bibigyan ka ngayon, lalagyan kita ngayon ng bagong nature, which is my very nature, the very nature of God, na hindi po natural sa tao. Kaya nga sabi ng Biblia, you are now a peculiar man. Tirahan ka ng Diyos. Oh. Naiintindihan niyo ba yan, mga young people? Anong gamit nung sealing of the Holy Spirit? For security. Isi-secure ka ng Diyos. Makinig kayo. Brad, halika. Kyle, halika Kyle. Ikaw naman Kyle. Pag uwi ni Kyle, pakinggan nyo, 3 araw lang kayo dito, mga young people. Pag uwi ninyo, may manggugulo na naman ng diablo. Nakikinig kayo? Pag saan ka uuwi, Kyle? Nabas. Pag uwi ni Kyle, siyempre, aali-aligid yung magandang dalaga. Woo!
Abay, magandang lalaki din naman si Kyle. Medyo kahawig ni Richard Goma. Hindi si Richard Gomez, Richard Goma. Medyo paaamuyan siya ng amoy ng alak. Medyo paaamuyan siya ng amoy sigarilyo. Nakaranas ka bang magsigarilyo? Oh, mabait na bata si Kyle. Mapalad yung magiging jowa niya. Eh! Oh, amen! Amen! Napakapalad yung magiging jowa ni Kyle. Shabu? Hindi. Marijuana? Hindi rin. Tanduay? Hindi rin. Pero parang may nakatitig sa kanya doon sa taas. Tama na, Kyle. Baka kunin yung phone mo mamaya. Pag-uwi yung mga young girls, young people, guguluhin ulit kayo ng Diablo. Hey, pero huwag yung kakalimutan, may nakatira sa'yo ng Holy Spirit. Isi-secure ka ng Holy Spirit. Amen? Pangalawa, ano ang layunin ng sealing of the Holy Spirit? Number 1 is for security. Number 2, for preservation. Ipipreserve ka ng Diyos. Nakikinig kayo mga kapatid? Amen? Ibig sabihin kapatid, ng word na preservation, the activity or process of keeping something valued alive. Amen? The activity or process of keeping something valued alive, i-intact ka ng Diyos, free from damage or decay. Kaya nga mga kapatid, hindi kayo dinala sa mga iba't ibang pagtitipon during summertime, kundi dinala kayo dito sa conference na ito for your preservation. Gusto kang i-preserve ng Diyos. Sapagkat gusto ng Diyos na ikaw ay manatiling clean and pure. Gusto ng Diyos, ikaw ay gamitin ng Diyos. By the way, ano sabi ng Biblia? You are now the temple of God. Amen? Hindi lamang yan. Ikaw ngayon, dagdag ko lang ito. Preservation, it means the act or activity of keeping something in an existing and usually satisfactory condition. Tingnan nyo to. Kung wala kayo dito sa conference na ito, ano kaya ang activity nyo ngayon sa bahay ninyo? Yung iba sa inyo na addict sa cellphone, nagse-cellphone kayo sa oras na ito. Pero di ba nandito kayo sa isang activity, sa isang pagtitipon na no cellphone, no using of cellphone this time. Bakit? Sapagkat pinipreserve kayo ng Diyos. Come on, amen? Pinipreserve ka ng Diyos, iniingatan ka ng Diyos. And then hindi lamang yan. Hindi lamang mga kapatid, to attest you. To attest you. Preservation, it means, sealing, it means to keep secret or to attest. Gagawin kang sagrado ang Diyos, gagawin kang malinis ang Diyos. Hindi lamang yan, gagamitin ka ng Diyos. Namakinig kayo. Number 1, anong layunin ng sealing? Security. Number 2, preservation. Ito yung trabaho ng Holy Spirit. Meaning, anong trabaho ng Holy Spirit sa iyo? I-secure ka. For security. Come on. Makinig kayo.
i-preserve tayo. Amen? Eto, maganda to. I-guide tayo. Nakikinig tayo? Puntan natin. John 16:13. Buklat ng Bible. John 16:13. Basahin natin lahat. Ano sabi niya? Howbeit, when he, John 16:13. Nandiyan na ba kayo? Alright, basahin natin. Howbeit, he, the Spirit of truth, is come. He will guide you. Saan tayo i-guide? Into all truth. Maliwanag ba yan? Into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Anong trabaho ng Holy Spirit? Si-secure tayo. Number 2, preserve tayo. Number 3, i-guide tayo. Saan tayo i-guide? Into all truth. Maliwanag ba yon? Kaya ngayon sa conference nito, wala kayong narinig na katotohanan na aksidente sa buhay ninyo. Lahat ng narinig nyo mula sa mga divided sessions hanggang sa mga hanggang sa lahat ng mga ganito, hanggang mamaya yung final na preaching, lahat yan ginaguide kayo ng Holy Spirit into all the truth. Nakikinig mga kapatid? Lahat ng katotohanan, doon tayo ginagabayan ng Diyos. Hindi kayo ginagabayan ng Diyos sa isang lugar na walang katotohanan. Nakikinig? Ulitin ko. Igagabay tayo ng Diyos sa lahat ng katotohanan. Nakikinig? Saan yung naggagabay? Nasaan yung nag-guide sa atin into all truth? Nasaan yon? Come on. Nasaan? Nasa atin. Nakikinig kayo? Sino yung nasa iyo? Holy Spirit. Hanggang kailan titira sa iyo? Eternally. Nakikinig mga kapatid? Anong trabaho niya? Si-secure ka, ipipreserve ka, i-guide ka. Saan ka i-guide? Sa jowa mo, i-guide. Sa inuman, i-guide. Sa basketballan, i-guide. Sa pagbabackslide, i-guide. No, saan tayo i-guide? Into all truth. Come on, amen. Now, ito yung gusto kong sabihin sa inyo. Kung naniniwala kayo in fact, ito, ulitin natin. Sinong nakatira sa iyo nung tinanggap mo si Kristo? Come on, dyan sa taas. Holy Spirit. Anong trabaho niya? Si-secure tayo, pa-preserve tayo, i-guide tayo. Mga kabataan, nais kong ipaalam sa inyo na ang Holy Spirit na nakatira sa iyo. Makinig. Kunin nyo itong word na ito. Nais kong ilagay nyo, itatak nyo sa puso nyo, sa isip nyo, na ang Holy Spirit na nakatira sa iyo. Makinig. Hindi mo siya bisita. Naunawan niyo yun? Hindi mo siya bisita. Makinig. Sino siya? 1 Corinthians, punta natin, chapter 6. Para malaman ninyo. 1 Corinthians, chapter 6. Verse number
19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you? Come on, basahin nyo. Which ye have of God. And, come on, ye are not your own. Hindi mo bisita ang Holy Spirit na nakatira sa iyo. Siya ang totoong nagmamay-ari sa iyo. Kaya may karapatan ang Holy Spirit na gamitin ka sa kanyang gawain. May karapatan ang Holy Spirit na igabay ka sa katotohanan because He owns you. Ngayon, sino sa inyo ngayon, dito ngayong, sa pagkakataon na ito? Pastor RJ, ngayon naliwanagan ako na ako pala ay tirahan ng banal na espiritu. I'm now a brand new man. New creature na ako. May divine nature na ako. Wala na ako sa kalagayan ng natural man. May nakatira sa akin ang Holy Spirit at hindi ko bisita ang Holy Spirit, siya ang nagmamay-ari sa akin. Tanong ko sa inyo, sino ngayon, kung ang katotohanan ay magsasabi sa inyo, ibigay mo yung buhay mo, ipagamit mo sa Diyos. Are you willing to obey it? The truth. Bakit kukunti na lamang? Saan tayo igagabay ng Holy Spirit? Come on, saan tayo igagabay ng Holy Spirit? Into all truth. Saan natin matatagpuan yung all truth? The Word of God. Okay. Lahat magbuklat ng verse na Romans chapter number 11, chapter 12. Come on, come on. Malapit na tayo matapos. Lahat kayo, buklatin nyo yung Bible nyo. Romans chapter 12. Nandiyan naman kayo. Basahin natin lahat. Verse number 1, I beseech you therefore. Teka muna, sino yung brethren? Yan yung mga kinaroroonan na ni Kristo, ng Holy Spirit. By the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Hey, young men and young ladies, nais kong ipaalam sa inyo na ang plano ng Diyos sa inyo is the perfect will of God, perfect plan of God. Kung meron man dapat tayong tahakin na plano, hindi yung plano mo, hindi yung plano ng iba, hindi yung kung kani-kaninong plano, kundi yung perfect plan of God. Question! Willing ba kayo na i-guide kayo ng Diyos sa katotohanan ito? Sino ay magsasabi, Pastor RJ, ngayong conference na ito, bibigay ko yung buhay ko sa Panginoon? Pwede ba kayong tumayo? Huwag kayong maya. Come on. Diyan lang kayo, kahit tumayo kayo. Sa mga kababaihan, huwag niyong ipapagamit yung buhay niyo sa mga buang na kalalakihan. Hey, ladies, nakikinig kayo? Kundi ipagamit niyo yung buhay niyo sa Diyos na nakatira sa iyo. Come on, man. Come on, man. Ha? Diyan lang kayo. Pastor, papagamit ko yung buhay ko sa Panginoon. Bibigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Hindi ako mahihiya. Bibigay ko yung buhay ko sa Panginoon.
In fact, mali nga yung word na term na ginamit ko, ibibigay. Ipagamit. Bakit? Kasi hindi mo naman bisita yung Holy Spirit. Nakatira sa'yo and He owns you. Wag na kayong, makinig kayo. Alam niyo, sabi ng Biblia, Ephesians chapter 4, wag na natin buksan. Verse number 30, ano sabi doon? Grieve not the Holy Spirit. Ibig sabihin, wag palungkutin. Kailan nalulungkot ang Holy Spirit? Pagka hindi tayo naging masunurin sa pag-guide ng Diyos sa atin. Kasi ang trabaho niya, i-guide tayo. Kaya kayo mga nakaupo, wag niyong palungkutin yung nakatira sa'yo. Kundi pasayahin natin sapagkat paano tayo dadalhin sa perfect will ng Diyos. Do you understand? Naunawan niyo ba yung perfect will? Hindi tsamba-tsamba. O kayo dyan sa mga ladies, sino magsasabi, Pastor RJ, ipapagamit ko yung buhay ko sa Panginoon? Pwede bang tumayo kayo? Come on. Wow. Wow. Mas marami itong mga babae. Mga kapatid, makinig kayo. Tapos na po ako. Marami na pong nasayang na buhay ng mga kabataan. Bakit? Hindi sila nagpa-guide sa Holy Spirit, kundi sumuway sila sa Holy Spirit. Kaya ang sabi ng Diyos, grieve not the Holy Spirit. Ha? Kayo mga nandito, sino yung mga full-time na nagpapagamit na sa kanya-kanyang simbahan? Tumayo nga kayo lahat. Ginagamit na kayo, choir member kayo, full-time kayo, or whatever. Come on, would you please stand? See? Paano kayo nakarating dyan? Nagpag-guide kayo sa Holy Spirit. Nakikinig tayo? Kaya kayo mga nandito, kayo mga nakaupo, maring hindi nyo pa naintindihan, pero may ask you, nais ko lang tanungin kayo, saan ka ngayon sa dalawa? Natural man or spiritual man? Okay? Tumayo nga ngayon, kayo mga nakaupo. Saan kayo sa dalawa? Kung kayo ay nasa spiritual man na tinanggap niyo na si Kristo, can you stand up? See? Ngayon, ang tanong ko ganito, willing ba kayo na magpagabay sa Holy Spirit? Pag sinabi ng banal na Espiritu, present your bodies. Anong ibig sabihin yan? You offer your life serving God. Mga kabataan, sayang ang buhay nyo kung mundo ang nag-guide sa inyo. Love not the world. Nakikinig? Neither the things that are in the world. Bakit? Ano bang meron sa mundo? Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Don't let the world guide you, and let the Holy Spirit of God that is in you, who owns you, guide you into all the truth. Yung sinasabi ni Pastor Hilka kagabi, hindi masasayang buhay nyo. Thank you. Magandang umaga sa ating lahat. Pastor. Are you saved, amen? Imposible sa isa kaluwas na tao na wala interest sa Word of God. Imposible. Ara ka da, pero wala ka gana sa Word of God. Ask yourself if you are truly saved. Kaya kung matutod ka luwas, may gana ka sa preaching. Kaya kung tutod ka luwas,
may gana ka, kag may interest ka, mga lagad sa Dios. Paghambal, sino mga lagad? Sino? Kagamay. Are you saved? Now, if you're saved, remember how He saved you. Remember how He left heaven for you. Remember how He died for you. He could have walked away, but He chose the cross. Hindi ka deserving. Hindi ako deserving. Habang pasan-pasan niyang krus, ikaw ang nasa isip ng Diyos. Ngayon, nasa isip mo ba ang Diyos? He can call 10,000 angels to stop the suffering, but He did not. Dahil nasa isip ka ng Diyos. Pero bakit pag para sa Diyos, hindi na natin naisip ang Diyos? Pag sinabi ng pastor mo, maglingkod ka, bakit ayaw mo? Pag sinabi ng pastor, mag full-time ka, mag missionary ka, alam mo na tinatawag ka, bakit ayaw mo? Pero habang pasan-pasan ng tagapagligtas natin ng krus, ikaw ang nasa isip niya. Now, let me tell you this morning, He deserves your life. He deserves everything from you this morning. Now, ang Diyos naman natin paminsaron. The Lord, gamit na sa akon, sa gingamit na sa kalibutan akong kabuhi. Lord, this time, it's your time. It's my time to serve you. If that is your commitment this morning, come and talk to God. The altar is open. Come. Ladies, kneel down where you are. Kneel down where you are. Come. Remember, He changed you. He loves you. He suffered for us so that we can gain salvation. Ngayon na may kaligtasan na tayo, God is calling you to serve Him. Serve Him now. Ladies, damo pa. Palapit ka mo din.